Bayang buntag pag-usab sa tanan. Salamat sa Ginoo no sa lain na pod nga Domingo kaya gitugot kay usata. So medyo naghanang wala sa ato diri karon tungod sa bagong guidelines. So kay under level 3 ta. So dili allowed ang mga dili vaccinated. So I hope I pray nato nga makonvince nato tong uban nga magpabakuna. So kining bakuna dili ni issue mahitungod sa atong pagtuo. So dili ta mahadlok kabalo man ta nga kamatayon ng Dios nagbuot. So ang ato is pagtabang, social responsibility nato o pagtabang nato sa atong gobyerno, sa vision sa gobyerno. So karong buntag padayon nato ang atong pagtuon sa series sa Book of Nehemiah. Praise God. We are already in chapter 9. Ano ta sa chapter 9? I pray that all of us makabaton og itawag og receptive heart kanang kasing-kasing madinawaton sa pulong sa Dios and attentive sama sa mga time sa kay panahon ni Nehemiah. Attentive sila nga naminaw sa pulong sa Dios from early morning until midday, pila ka oras, grabe nilang paminaw. Ganahan sila kay maminaw sa pulong sa Dios. Now, ang title sa itong minsay karon nga buntag, The Revival Continues. Nagpadayon ang revival, chapter 9. The revival continues by the powerful work of God's Word. Ang revival nagpadayon tungod sa gamahanan nga trabaho sa pulong sa Dios. Kung nakahinumdum pa mo, the revival in Jerusalem started in chapter 8. Di ba? It starts in chapter 8. Because the law of God, or ang pulong sa Dios, the Torah, the Scripture, gibasa sa ilang atubangan. And they listened attentively. Then Ezra, the Levites, and other teachers of the law clearly explained to them the law of God. Gi-expound pag-ayo ug didto nagsugod ang revival. Now, in our passage today in chapter 9, sa kung gingon ganihan nagpadayon ang revival tungod sa gahom sa pulong sa Dios. So today, I will share to you the powerful work of God's Word. Tan-aw na to ang gamhanan nga buhat sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios dili ni sama sa ubang libro nga walay gahom. Patay, information lang ang imong madawat, apan ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. Doon na siya mahimo. Now, doon namin mga Biblia, piligo abli sa Nehemiah chapter 9. Ato ning basahon sa diyang while nagpadayon ta sa pag-study na to. The first powerful work of God's Word. Ang una, nagahom. Gamahan ang trabaho sa pulong sa Dios. God's Word exposes our sin. God's Word exposes our sin. Ang pulong sa Dios nagpadayag sa atong sala. I-expose niya atong sala. Mao ni hitabo sa mga Israelites. Now, verse 1. Verse 1 to 3. Now, on the 24th day of this month, saan nga month? This month. 7th month. Ika-7 nga bulan. Makita na to na sa tungod sa last sa chapter 7. Last verse of chapter 7, and when the 7th month had come, the people of Israel were in their towns. So, morning nga bulan. Padayon ni. Sulod ni siya sa ikapito ka bulan. Now, the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth and with earth, or sa lain version, dust on their heads. Verse 2, and the Israelites separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. Verse 3, and they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. For another quarter of it they made confession and worshiped the Lord their God. So, after they listened attentively to the reading and exposition of the law of God, na-expose ang ilang mga sala. Pagkatapos nila nakadungog sa pag-explain sa pulong sa Dios, napadayag ang ilang mga sala. Ug ang resulta gani, naghimo sila og gitawag 6 hour of service
Nga kayo kong 6 hours. Kay 3 hours of reading the book of the law and 3 hours of worship. Asa makita nato na ang 6 hours of service. Kung English inyong gamit, kanang a quarter of the day probably refers to a period of 3 hours. 3 hours na. Kaya as 12 hours was normally considered a day sa ilang time. Nga naman, ang John 11:9, si Jesus mismo ingon. Jesus answered, sa John 11:9, ingon siya, Jesus answered, are there not 12 hours in the day? So para sila i-consider nila nga ang day is 12 hours. Now, so pila man a quarter of 12, i-divide into 4. 3. So 3 hours. 3 hours of reading, 3 hours of worship. Ang ilang worship involves confession of sin, repentance, and prayer. O kanus nila ni gihimo. O kini gihimo nila after the celebration of Feast of Booths. Sa verse 1, tanawa. Di ka nang giingon, on the 24th day of this month. Di ba kung giingon ganiha? 7th month ni. Nya dili ni aksidente nga gisulat ang adlaw. Kay kung basahon nimo ang tibok ni Himaya, pila lang ka gisulat ang pitsa ug adlaw, bihira lang na. Kay isulat ang pitsa 24th day of this month. Nga unsa man significance ani 24? 7th month. Ang Feast of Booths gi-celebrate sa mga Israelites according to the law sa Leviticus 23. I-celebrate nila on the 15th day of the 7th month. So ika-15 ka adlaw sa ika-7 ka bulan. Unya kini nga feast will last in 8 days. 8 ka adlaw. So 8 ka adlaw, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Naigap sa kaadlaw, nagpahulay sila. Pag 24th day, nagmourn sila. Kaya nung mo, nga ang mga Israelites, nagsubo na sila unta sa chapter 8. Pero giingnan sila ni Ezra o sa mga Levites, ayaw mo paghilak, ayaw mo pagmourn. Kaya kini nga adlaw, holy to the Lord. Ayaw pagkakay nga naman, ang Feast of Booths, kini nga week dapat, the week was to be a time of joy. A time of joy. Nga naman, as the final celebration and thanksgiving for the year's harvest, mauni pinakalas nga feast nila sa 7 very important feast sa mga Israelites. Ang Feast of Booths ang katapusan nga feast. Ang nauna nga feast, Feast of First Fruits, then Feast of Atonement, Day of Atonement. So katong atonement, ang first fruits, gikan sa unang adlaw sa 7th month, napulo ka adlaw i-celebrate nila. Pag human sa napulo ka adlaw, 5 ka adlaw i-celebrate ng Day of Atonement. Kana solemn kay na mingaw kayo. Pero pag abot sa 15, Feast of Booths, grabing hudyaka, grabing kalipay, grabing paghalad. Pasalamat sa Ginoo. Ang purpose ani sa gingon sa Leviticus 23, to recall the sojourn of Israelites prior to their taking of the land of Canaan. Pagpasalamat nila, pagpahinumdum, ug giunsa sila pag-sustain sa Ginoo, giunsa sila pagluwas sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa Egypt. Mao nga sa chapter 8, magmourn ta sila ngayon ganiha, pero wa sila gitugutan. Tungod kay katong adlaw dapat maglipay sila. So after sa celebration sa Feast of Booths, with great rejoicing, now here comes on the 24th day, tapos na ang Feast of Booths. Dito na nila gibuhagay ang ilang pagmourn tungod sa ilang sala. Na-expose naman tungod sa pagbasa sa pulong sa Dios. Nasabta nila, gi-explain og maayo dito. Pati nila, nakita nila, grabe mo ditong sala sa Ginoo day. Tanawang ilang action.
Di ba? Dingan sila nga they assembled with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. Pangutana, sa may pasabot ani? Why did the Israelites wear sackcloth and ashes? Nga naman suot mo sila ng sackcloth? O sa man yung sackcloth? Kining sackcloth and ashes were an outward sign of mourning. Outward sign sa pagsubo o paghinulsol. Unsa ning sackcloth? Kining sackcloth, it was a type of cloth daw made of black goat's hair that was thick, baga, rough, and coarse material. Gikan ni sa panit sa kanding. Unya kung imo ning suoton, dili ka komportable, baga kayo. Saan sa purpose? Nganong gisuoton nila? Nga di man sila komportable. Gani ako gingon. It's a symbol that nga dili sila comfortable sa ilang mga sala. Wala nila ma-enjoy ang sala. Maunay sign of repentance. Nga katong abo, same. We're an outward sign that signal to everyone absolute grief. Grabe nga pagsubo. Tungod sa sala. Dili tungod sa ilang kahintang kinabuhi. Tungod sa sala. Unya ang katupong abo nagpahinumdum nga sila gikan sa abo, nga mobalik sa abo. Of course, di lang nato ni ma-apply sa tong panahon karon nga magyabot ang abo sa tong ulo. Ha? Di mo tong suot og sako. Kundi ang ma-apply na to ang mensahe. Nga sa diyang makasala ta, dapat mag-uul ta, o magsubo ta. Dili ka mag-enjoy ta. Dili ta dapat komportable kung makasala ta. Kung makasala ta, dapat grabe ang kaguol nga atong bation. Ug mao ni ang resulta kung ang pulong sa Dios iman isulti, isangyaw, basahon, ug ang mga tao maminaw pag-ayo sa pulong sa Dios. Ang resulta sa mga makasasala, o bisan kita nga mga anak sa Dios nga makasala pa, maghinulsol ta atong sala. But subo ka nga balita, kung nakabalita mo karon, subo nga balita nga sa Canada karon aduna sila'y bag-o nga balaod nga gitawag og Bill C4. Mao gani nga nanawagan si John MacArthur, actually katuon ta akong iwali karon, nanawagan si John MacArthur nga tibuok pastors tibuok Canada, US, even sa tibuok kalibutan nga i-preach ang sexual morality and biblical marriage. Nga naman, unsa man isulod ani nga bill sa US, sa Canada? Bag-ong balaod. Wala gyud ni oppose nga mga senador. Mga congressmen wala. Mao ni ang bill. The bill will amend the criminal code in Canada to ban conversion therapy. Unsa ning conversion therapy? Ang conversion therapy sila, it will criminalize among other things causing other person to undergo conversion therapy, promoting or advertising conversion therapy. Matod pa sa pastor sa Canada, si Pastor James Coates, pastor sa Grace Life Church in Canada, nga partner sa Grace Community Church sa ni John MacArthur. Nagsulat siya. Ipadalhan nagsulat si Pastor John MacArthur. Morning sulat siya sulat. Niyo siya. The definition, ang definition sa bill, niyo siya. The definition is intentionally broad. Dili kay klaro. Sa definition ng conversion therapy. And it can clearly be used against any preacher or elder who either speaks against homosexuality, transgenderism, or who counsels a person to obey Christ and abandon their homosexual, transgender actions and lifestyle. Napasa ni katong December 8. Walay ni oppose, but pasabot, this means, ingon si James Coates, as of January 8, 2022, it will be against the law to preach, teach, or counsel regarding God's design for marriage and sexuality. So it's a klaro kay nga attack of the gospel of our Lord Jesus Christ. Giban nila ang pag-preach sa gospel. Nga naman, tungod kay ma-expose ang ilang sala. Dili na ka pwede mawali sa Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Mao ni giwali ni Pastor Jorin karon. 1 Corinthians 6, 9. Dili nila gusto.
i-share ang gasto. So nag-start ng persecution. Matod pa ni John MacArthur, ayaw mo pag-una nga ang persecution sa church magkaanam kababa, muhors niya. So dito lang nagsugod sa dato nga nasod. Kadugayan ma-apply na po na tungod sa LGBT community. Daghan kay mga pastor previously nga nibiya sa pagtuo. Joshua Harris, pastor sa Canada. Kumutan mo sa 60 Minutes sa Australia. Kita mo na 60 Minutes sa Australia, na channel. Na ay pastor, member po dito nga Christian daw siya. Karon nahimo siyang bayad. O isa siya sa nag-promote kini nga balaod. Nga stop na inyong lie kanang inyong iwaling nga si Kristo makausab sa gender dili na tinuod kay siya Christian siya nagdako siya nga Southern Baptist sige adto siya conversion therapy siya sa church pero walay na usab bayot gyapon sa atud karon nagkaanam kadaghan. So pasabot ako diha nga iba nila dili nila gusto i-preach ang gospel tungod kay ma-expose ang ilang sala. Apan ikaw, if you are a true follower of Christ, kinahanglan nga na-experience nimo ni kining pagsubo sa sala. We who are being justified, adopted children of God, chosen before the foundation of the world, separated to be part of the kingdom of His Son, Jesus Christ. Mao na atong spiritual status. Kinahanglan mag-mourn ta o magsubo ta every time ta magkasala. Tungkol sa mga Israelites, we are called to be holy. Di ba ninyo ng 1 Peter 1:16? Since it is written in the law of God, you shall be holy for I am holy. Asa ni gikot ni Peter? Gikot niya sa Leviticus. Kinsa gisulatan sa Leviticus? Mga Israelites. Leviticus 20:26, you shall be holy to me for I the Lord am holy. Tanang mga pinili nga katawan sa Diyos dapat magkinabuhi nga balaan. So i-examine daw imong kaugalingon. Dili sala nang i-examine nato tong kaugalingon. I-examine nato tong kaugalingon, pangutan-an imong kaugalingon, susiha imong kinabuhi. Kung na-experience bigid nimo na ang kanang gitawag og real repentance, pag-mourn sa sala. Nga siya gi-preach ang gospel sa imuha, grabe imong pagsubo sa sala. Sama sa tax collector sa Luke 18:9-14. Ingon dito. Imo ba rin experience kining sama sa tax collector? Paminaw, ingon siya. May mga tao dito nga nagtuo nga sila lang gayud ang matarong, mga Pariseo ni. O gitamay nila ang uban. Busa gisultihan sila ni Jesus nining sambingay. May duha ka tawo nga miadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo, ug ang usa maniningil og buwis. Mitindog ang Pariseo og nagaampo mahitungod sa iyang kaugalingon og sama niini. Dios ko, mapasalamaton ako kanimo nga dili ako sama sa uban nga mga tao, nanunodlo pa, nga mga mangingilad, limbungan, babaero, og dili usab ako sama ni anang maniningil og buhis. Duha ako magpuasa kada semana og gihatag ko ang ikanapulo nga bahin sa tanan kong kinitaan. Ang maniningil og buhis nagtindog sa layo og dili gani siya muhangad sa langit. Hinuon, gipukpok niya ang iyang dughan sa paghinulsol og miingon, Dios ko, kaluoy ako og usa ka makasasala. Ako usa ka makasasala. Diyon sa ang Ginoo si Kristo sa pagkatinuod kining tawhana og dili ang Pariseo ang mipauli nga gipakamatarong sa Dios. So kung miingon tag tinuod tang Kristohanon, kinahanglan na experience nato ni ang pagsubok sa sala. Mao bitaw nang interview ni Pastor Alan pag membership pangutanon mo, unsa may gibati nimo sa dihang gi-preach ang gospel sa imoha? Ego ra ba kang nasayod? Knowledge lang? Wala ka magsubo sa imong sala. Kung wala ka magsubo sa imong sala, delikado. Kaya ang pulong sa Dios mo expose gid sa atong sala. Makita gid nimo kung unsa ka makasasala, unsa ta ka makasasala. So kung wala pa na mabati nimo, buhatan na karon. Dito mo ganoon ang Christian ta kasi nagsimba.
Pero kung wala nimo na experience na grabing pagsubo sa sala, kayo ka grabe, Lord, pakasala gyud ko, nakahila kag maayo tungod sa grabing kasubo nimo sa sala. Ningon ang Matthew 5:4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kini nga mourn dili pasabot nga nagsubo sa kalisod sa kinabuhi. Kundi kini nga mourn, Jesus is speaking of godly sorrow. Dios nun nga pagsubo. Nagsubo tungod sa sala. Ningon ang 2 Corinthians 7:10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation. Ang godly sorrow, Dios nun nga pagsubo, mo produce na siya og repentance nga mo resulta og kaluwasan. Balik ko na ko, i-check na to, itong kinabuhi. Kung naka-experience ko na nag-uul ka, grabe mong pagsubo. Silo ako ginawa sa mga sala. Makasasala lagi ko. Kung resulta na, inulsol ka sa sala, talikdan mo sa sala, kung resulta na og kaluwasan. The only sorrow that brings spiritual life is godly sorrow. Sorrow over sin that leads to repentance. Godly sorrow is linked to repentance. Unrepentance is linked to sin. So, mao ni ang una. This is the first powerful work of God's Word. Sa tiuna, God's Word exposes our sin. Mao itong mga Israelites, nagsubo sila, nag-mourn sila, naghinulso, nag-repent sila. Pinaagi sa outward sign, makita na to. Nagsulob sila sako, o ang abog butang sa ilang ulo. Sign nga nagsubo sila sa ilang sala. After nila madungog ang exposition, klarong exposition sa pulong sa Diyos. Ikaduha, God's Word motivates you to worship God through prayer. Mao ni kaduhang resulta, powerful work sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, magdasig kanimo sa pagsimba sa Diyos, pinaagi sa pagampo. Kiniling pagampo, it's an act of worship. John MacArthur paningan, it is the highest form of worship, ang prayer. Mabasa nato na sa verse 5 hangtod sa 38. Saan nato sugod lang sa 4. On the stairs of the Levites stood Joshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Buni, Sherebiah, Bani, and Chinani. And they cried with a loud voice to the Lord their God. Then the Levites, Joshua, Kadmiel, Bani, Hashabneah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah said, stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name which is exalted above all blessing and praise. Kung ninyo nang makita na ba ang verse 4 to 5, makita na ito diya, doon ay duha kalistahan sa mga 8 Levites nga gimension. Kining duha ka grupo, ang first groups, ipakita din ni anong duha man ni ka grupo. Lain-lain na sila function. Ang first group of 8 kaning first group of Levites, sila ang nag-lead sa mga tao na i-voice out nila ang ilang distress. Ila ipahayag ang kasakit sa mga katauhan sa Dios. Sila ang lead. Sige, ipadayag sa Ginoo ang inyong mga kasakit nito sa Dios. Nagis magampo. Ang ikaduha nga grupo, sila tong nag-lead sa corporate praise. Dili lang ipatugbaw ang inyong mga ipahayag sa Ginoo inyong mga kasakit, ang duha, ang ipika sa grupo, ang mga Levites, sila po ang nagaghat, nag-lead sa mga Israelites, nadaygo ng Diyos. Tanawan, ningon sila, di ba? Ningon sila, stand up and bless the Lord, your God, from everlasting to everlasting. So, gilid sila sa mga Levites. Sige, ipahayag sa Ginoo inyong mga kasakit, patugbaw, pinagis pagampo. Ang lain po na grupo sa mga Levites, nag-lead nga, daygo po ninyo ang Diyos. I-bless ninyo ang Diyos. Now, kining from verses 5 to 38, is a very long prayer. Long prayer, taas kayo nga pagampo. In fact, paminaw, the longest prayer in the entire Old Testament is Nehemiah chapter 9. Bible trivia na. The longest prayer in the Old Testament is Nehemiah chapter 9.
And the longest prayer in the New Testament is John 17, the prayer of our Lord Jesus Christ. Ang dugang trivia, the shortest prayer ni Peter, Lord, save me. Now, kung mauni pinakataas nga pag-ampo sa Old Testament, very exciting. Ako, kung mauni pinakataas nga prayer, so sa may sulod ani. Putati, kaya mauni pinakataas nga prayer sa Old Testament. Natanaw na to sa ang content silang pag-ampo. Kung nagbasa, gamit kang English, if you're using English Bible, ang usa ka word diha nga gibalik-balik pag-ayo, giihap gyud ako diha 50 times gibalik-balik ang pronoun or ang pulong nga you or ikaw sa Bisaya. Kinsa man ning you dinhi? Ang Dios, si Yahweh. Kini nagpakita nga ang ilang pag-ampo is God-centered, nakasentro ang Dios. Mao na biblical nga pag-ampo, nakasentro ang Dios. Hinumdumin ninyo that prayer, kung yung ganun, is an act of worship. Godly prayer is worship. God-centered prayer is worship. Kung ang pag-ampo nakasentro ang Dios, worship na. Pero ang paagi sa pag-ampo sa mga prosperity gospel, dili na worship. Nga naman, tungkol ang pag-ampo sa prosperity gospel, man-centered. Di ba? Ang ilang sikat nga ko, line nila, name it and claim it. Para nila, for them, prayer is a personal force. A personal force that will bring you whatever you want. Kung sa imong gusto, madawat di mo. They have turned prayer into a mechanism by which they get what they want from God. Nahimo nang naobligado ang Dios nga mohatag sa ilang gusto. Mura rag nag-ingon sila nga, God, it's not about what you want. It's about what I want. I don't exist to serve you. You exist to serve me. Mo na mensahe diya pag name it, claim it. Mura kag naingon sa Ginoo, Lord. It's not about what you want. It's about what I want. Ihatag Ginoo ni akong gusto. I-claim na ko nga kining sakyanan, makuha na ni sulbuhan. Tama. Yung sa gihimo mo Jenny ang Ginoo. That is a form of idolatry. Nga naman. That is a kind of blasphemy that violates the first commandment to have no other gods and to worship the Lord your God and no other. Sentro ng tao, dili ng Diyos. Ningon ang James 4:3 gani nga, you ask and you do not receive. Nangayo ka mo o wala ka mo makadawat. Nga naman, kay sayop ang inyong pagpangayo. Nangayo mo para lang sa inyong kaugalingon nga kalipayan, katagbawan. So ang promise diha sa James 4:3 sa Dios, nga whatever in this world you lust for, nga imong gitinguha, na kaibugan, you will not receive from God. Kung ang imong pagampo tungod lang sa kaibog, dili ginahatag sa Ginoo. Apan karon, tan-aw na to ang God-centered prayer, which is worship nga gibuhat sa mga Israelites. Nga resulta kini sa ilang pagkasabot sa pulong sa Dios ug nakabase sa kinaiya sa Dios ug sa gibuhat sa Dios. God-centered prayer has the element of ang pag-ampo nga Dios nun. God-centered nga pag-ampo adunay elemento sa praise, pagdayon, adoration, confession, supplication. Na ay pagdayon, ay pagsimba, na ay pag-angkon sa sala, pagsugid sa sala, ug doon na po'y paghangyo, pagpangamuyo. Now, kung doon na may mga Biblia, gihangyo mo na ko, nga sundi ko ninyo. Bisaya man, English man, Tagalog. Aron ikaw mismo makakita kung unsa ka maayo ang Dios, ug ma-amaze ka ug makadaig ka mismo sa Dios. Honestly, pagbasa na ko nini, I hope nga mao po ninyong bation, pagbasa na ko ani nga pag-ampo, murag di-explode, wa gyud ko katiwas og basa tungod kay grabe ka puno sa ka-amazing sa kinaiya sa Dios.
Nya dili lang kamatuoran diha, kundi na-experience nako personally ang kinaiya sa Dios. Kung imo ning na-experience, mao po ni imong bation. Now, ang unang elemento nga makita nato sa passage sa God-centered prayer. Kaya naana ni sila nag-interchange. Una, praise and adoration. Pagdaig o pagsimba. Makita nato sa God-centered prayer ang praise and adoration. Pagdaig sa Dios o pagsimba. Verse 6 to 15. Ano? Bisaya yung gamiton, English akong gigamit ha. Sundin lang ko kung Bisaya yung gamit. Yun siya. Tanawang first word, verse 6. You are the Lord, you alone. Sige, pakita na. Praising God as the only one true God. Giday nila ang Diyos, na siya lang ang Diyos. Naging usara. Wa nilain. Next, you have made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. Hinumdumin yung pag-ampo niya. So, kini-praising God as the creator of all things. Ano ilang pag-ampo? Next, and you preserve all of them. Kung saan may gidayag nila? Gidayag nila ang Diyos, ingon nga, sustainer of all things. And the host of heaven worships you. Gidayag nila ang Diyos as the God of heaven. 7. You are the Lord, the God who chose Abram and who brought him out of Ur of the Chaldeans and gave him the name Abraham. Pakita diha nga sovereign God siya. You found his heart faithful before you and made with him the covenant to give to his offspring the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, and the Jebusite, and the Girgasite. So, giday nila ang Diyos, ingon nga, generous God. Naghatag sa ilaha sa pabor, nga dili ang ngayon nila. Gracious na Diyos. And you have kept your promise, for you are righteous. Giday nila ang Diyos, tungod, ingon nga siya, Diyos nga matarong. 9. And you saw the affliction of our fathers in Egypt, and heard their cry at the Red Sea, and performed signs and wonders against Pharaoh and all his servants and all the people of his land. For you knew that they acted ignorantly against our fathers, and you made a name for yourself as it is to this day. So, gidayeg nila ang gahom sa Diyos. Verse 11. And you divided the sea before them so that they went through the midst of the sea on dry land, and you cast their pursuers into the depths as a stone into mighty waters. Gi-praise nila ang Diyos who judges the wicked. Di siya malipay sa dautan. Silutan niya ang mga dautan. Verse 12. By a pillar of cloud you lead them in the day, and by a pillar of fire in the night to light for them the way in which they should go. 13. You came down on Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them right rules and true laws, good statutes and commandments. And you made known to them your holy Sabbath and commanded them commandments and statutes and a law by Moses your servant. So giday nila ang Diyos ingon nga lawmaker, lawgiver. 15. You gave them bread from heaven for their hunger and brought water for them out of the rock for their tears. And you told them to go in to possess the land that you had sworn to give them. So kita ninyo, napuno ang pagdahig sa kinaiya sa Diyos. Last day, ipakita, gidahig nila ang Diyos, ingon nga, Jehovah Jireh, ang Diyos nga nag-provide kanila. Walang travel sila. Una first pa. Gidaing nila ang Diyos. Nakasintong sa Diyos, di ba? You. Sa Diyos tanan. Usahay kita mga ampo. Usahay ato ko. Ato rin. Ang pag-ampo ng simba, God-centered prayer, nakasintong sa Diyos. Huwag ka na isang act of worship. Gidaing ni mo ang Diyos. Kinsa siya. Kung yung ato ni na-experience, kamaayon sa Diyos. Ang mga blessing atong nadawat, gidili ang ngayon nato sa mga Israelites, nagipapuyo sila sa land
nga dili ilaha, nga naka-ready na daan, harvest na sila dili ilaha tinanom. Na ba sila gibuhat nga maayo? Wala, gaya kay sila gulo. Pareho po na to. Pero kitahin nila ang Diyos tungod sa grasya sa Diyos, sugkalawa sa Diyos. Now, ang God-centered prayer, appeal po na ang confession. Pagsugid sa sala. Tanaw verse 16. Kini nga pagsugid, gisugid nila ang sala sa ilang mga tigulangan. Ningin sila 16. But they and our fathers acted presumptuously or arrogantly sa lang version, and stiffened their neck and did not obey your commandments. Gahi kay sila gulo. They refused to obey and were not mindful of the wonders that you perform among them, but they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. Grabe sila. Kagahi gulo, di ba? Gi-lead gani sila sa Ginoo, gi-rescue gani sila sa Ginoo sa pagkaulipon sa Egypt. Pag-abot nila sa Paran, ang travel sa mga Israelite, gikan sa Egypt, padung sa Mount Sinai. Pag-abot sa Mount Sinai, at abot sila sa Paran, plain of Paran. Pag-abot nila sa Paran, nagpadala si Moses og 12 spies, og apil na ito si Joshua og si Caleb. Pag-adto sa mga spies, pagbalik sa mga spies, ang napulo ka mga spies, ningon nga, di na to kayo pag-possess ito, grabe na kuas mga tao dito, kusgan kayo, di to kayo mapildi mga katao dito. Mamalik na siguro dito sa Egypt. Pero si Joshua o si Caleb ningon, no, ihatag na sa Ginoo, kay nag-promise ang Ginoo. Karon tungod kay napulo ang ningon nga dili, adaghan pong halos tanan po dito, ni-agree sa napulo. Na gusto sila nga, sige, maghimot ang bagong leader, kay mamalik ka dito sa Egypt. Tanaw ang kagahin lang ulo. Ang gibuhat sa Diyos, sige, gusto mo mamalik sa Egypt, pero di sila pabalik sa Egypt. Silang tanan, wala kasulod sa land of promise. Hurot silang kamatay. O kabalo mo kinsa rin nakasulod? Sa katong first generation, si Joshua, si Caleb. Grabe kagahin ulo. Pero mo ito ilang ginusulan. Ginoo. Grabe kagahin ulo ang mga ikanan. Kami po. Pero nibalik ang praise. Nibalik ang pagdahig sa Ginoo. Tanawa. Next line. Sa 17. But, contrast. Gahit ni ulo, apan. You are a God, nindota, ready to forgive. Gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and did not forsake them. Apan ikaw ang Diyos nga andam muhatag og pasayo. Yung pagkita 18. Even when they had made for themselves a golden calf and said, "This is your God who brought you up out of Egypt," and had committed great blasphemies, you in your great mercies, tungkol sa dakong kaluoy sa Dios, did not forsake them in the wilderness. Wani mo sila kalimti. The pillar of cloud to lead them in the way did not depart from them by day, nor the pillar of fire by night, to light for them the way by which they should go. Verse 20. You gave your good spirit to instruct them, and did not withhold your manna from their mouth, and give them water for their tears. 40 years you sustained them in the wilderness, and they lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. 22. And you gave them kingdoms and peoples, and allotted to them every corner. So they took possessions of the land of Sihon, king of Heshbon, and the land of Og, king of Bashan. You multiplied their children as the stars of heaven, and you brought them into the land that you had told their fathers to enter and possess. So the descendants went in and possessed the land. And you subdued before them in the inhabitants of the land, the Canaanites, and give them into their hand with their kings and the peoples of the land, that they might do with them as they would. Verse 25. And they captured fortified cities and a rich land, and took possession of houses full of all good things, cisterns already hewn, vineyards
olive orchards and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and became fat and delighted themselves in your great goodness. Grabe. Ang kaayo sa Ginoo. Sa ilaha. Goodness nga. Gahit silang ulo. Pan ginarate nila, ginumdum nilang balik ang goodness sa Ginoo. Ang mercy sa Ginoo. Ang Dios nga puno sa gugma o gugma niya mulungtad gid hangtod sa kangturan. Ug ang iyang pagka mapinasayloon. Ready. Always ready to forgive. Nibalik na po confession nila. Verse 26. Nevertheless, bisan sa imong goodness, bisan sa kamaayo sa Dios, tanawa resulta verse 26. Nevertheless, they were disobedient and rebelled against you. Nagrebelde gapon sila and cast your law behind their back and killed prophets who had warned them in order to turn them back to you, and they committed great blasphemies. Therefore you gave them into the hand of their enemies. Gisalutan nimo sila, who made them suffer, and in the time of their suffering they cried out to you, and you heard them from heaven. And according to your great mercies, tanawang balik-balik great mercies, you gave them saviors. Dili ni Savior Jesus Christ, hindi nagluwas kayo lagi kan sa pag-ulipon, who saved them from the hand of their enemies. Verse 28. But after they had rest, na-rescue na sila, nibalik na po. They did evil again before you. Balik-balik na sila and sa pagkasala, and you abandoned them to the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Pero, yet, when they turned and cried to you, sa din ibalik sila nimo, nagpangayog pa sa ilo, you heard from heaven, naminaw, gihapon ka. And many times you delivered them according to your mercies. Kadaghang panahon, ulipon sila, tugod silang sala, gahit silang ulo, i-reject nila ang pulong sa Diyos, ang law of God. Itugutan sila sa Diyos nga maulipon, pero ang Diyos nagbalik-balik gapon nila tungod sa kaluoy sa Diyos, nag-deliver gapon sila sa Diyos, kan silang mga kaaway. Tungod sa dakong kaluoy sa Diyos. Verse 29, and you warned them in order to turn them back to your law. Yet they acted arrogantly, and they did not obey your commandments, but sin against your rules, which if a person does them, he shall live by them. And they turned a stubborn shoulder and stiffened their neck and would not obey. Grabe ka, gabalik-balik, no? Ay, pagkasala, nagpasaylo, pasiloon sa Ginoo. I-rescue sa Ginoo, makasala, mga pasaylo sa Ginoo, tubagon ka pa sa Ginoo, pasayloon ka pa sa Ginoo. Verse 30, many years you bore with them and warned them by your spirit through your prophets. They would not give ear. Therefore, you gave them into the hand of the peoples of the lands. Tugutan sa Dios, nga maulipon sila, magaway. Nevertheless, balik na pod, in your great mercies, kung kaluoy nimo, you did not make an end of them or forsake them, for you are gracious and merciful God. Gabalik-balik sila pagkasala, pero wala gyud nimo sila gipapas, gi-destroy ug kalimtan. Wala. Nga naman ay gisulti diri, for you are gracious and merciful God. Dili ba ingana po ta to kinabuhi? Kada adlaw kasala ta sa Dios. Isa mo sa to dili makasala kada adlaw. Of course. Di ba balik-balik muro po tag mga sama sa mga Israelites? Balik-balik lang kasala. Pero di give up ba ang Ginoo sa to? Ningon ba ang Ginoo ikapoy na kunyo sige mo balik-balik pa pasaylo. Pag humana na makasala ra gyapon mo. But our God is ready, always ready to forgive us. Grabe nga pag-ampon. Gibalik nila, kasi gilong ganyan. Kung sa ato pa ni, gihinumduman nila ang grasya sa Diyos. God's redeeming grace. Hinumduman lang sila sa grasya sa Ginoo kaluoy tungod sa pulong sa Diyos. Now, ang God-centered prayer appeal po na pagpangamuyo ug mix po ang pagsugid sa sala kining next nga verse 32. Na sila ipangayo sa Ginoo. Una po ang pagsugid sa sala. Verse 32. Now,
Therefore, our God, the great, the mighty, and the awesome God. Grabe ang description nila sa Diyos, no? Kasi tugod sa Diyos ba? Grabe ang pagdaig sa Diyos. Mix siya, gasagulo na ang praise. Next line. Who keeps covenant and steadfast love. Yan ang paghangyo nila, pangamuyo. Let not all the hardship seem little to you that has come upon us, upon our kings, our princes, our priests, our prophets, our fathers, and all your people, since the time of the kings of Assyria until this day. Ang sabi ng time of Assyria? Na, morning time nga na naulipon ang Israel, Northern Kingdom, sa Assyria. Hangtod karon is until this day. Kaya hangtod kato nga time, patay ni Nehemiah, under gyapon sila, dili na sa Assyrian Empire, kundi sa Persian Empire. Verse 33. Yet, you have been righteous in all that has come upon us. Para sa ilaha, Lord, ang imong judgment sa mo as matarong. Tama po din hitabo na mo, kaya nakasala minimo. Di ba? Kita ninyo ang confession? Nag-agree sila nga nakasala sila sa Diyos, o tama ang gihimo sa Diyos, nasilot sa ilaha. Wala silang mo reklamo. Manong makasala ta, ang dawaton ginato. Di ka pasayin lang, Lord, kuhaan mo God, ay, sila pasayin sa Ginoo. Ngayon sila, Lord, tama ang imong gihimo. You have been righteous in all that has come upon us. Matarong gyapon ka. Next line. Yun siya, for you have dealt faithfully and we have acted wickedly. Opposite. Verse 34. Our kings, our princes, our priests, and our fathers have not kept your law. Wala silang mutuman sa mong balaod. Or paid attention to your commandments and your warnings that you gave them. 35. Even in their own kingdom and amid your great goodness, bisan sa kamaayo nimo that you gave them. Tanawa? Bisan sa kamaayo sa Dios. And in the large and rich land gihatag that you gave, that you set before them. Tanawa resulta. Tanawa gud ang tao. They did not serve you or turn from their wicked works. Bisan sa kamaayo nga nadawat nila, blessing ilang nadawat, yuta nga dili ilaha gihatag sa Dios nga napuno nas mga panalangin, pero wag gyud po sila mo-serve sa Dios. 36. Behold, mo ni kahimtang nila, we are slaves this day in the land that you gave to our fathers to enjoy its fruit and its good gifts. Behold, we are slaves. Naulipon gyapon sila, and its rich yield goes to the kings whom you have set over us. Ang panalangin tuan adto sari nga nagulipon nila. Whom you have set before us. Unsay hinungdan? Next line. Because of our sins. They rule over our bodies and over our livestock as they please, and we are in great distress. Nakita niyo pag-angko nila sila sa confession, repentance, pinuso. Giangko nila ay lang sala. Mao ni among kahimtang ang blessing nga nadawat unta gihatag sa Dios namo. Wala na namo na-enjoy. Tuwa na sa laing nasod. Hari na nga nag-ulipon namo ang Persian Empire, Persian King. Ang hinungdan, bingon sila, giangko nila, because of our sins. Now, pag-abot sa last verse 38. Kung ikaw ni, nga gipahinumduman ka sa Dios, nabugnaw ka, pag-alagad sa Dios, wala na kay pakialam sa Dios, mo na lang kaugalingong ginoon na karon nakadungog ka sa mensahe sa pulong sa Dios, napahinumduman ka, gi-expose sa Ginoo ang imong sala, ug biresulta nga mihila ka, ug nanghinulsol ka sa Ginoo, nagampo ka, gidayeg nimo ang Ginoo, ug gisulti nimo nga gidawat nimo nga ikaw nga kasala, wala gid ka mo pasapasa sa sala, kundi giangkon gid nimo, Lord, mao ni ngani ko tungod sa akong sala. Now, unsay buhaton nimo? Unsay resolution nimo? Mao ni gibuhat sa mga Israelites. Naghimo sila covenant. Ningon sa verse 38. Because of all this, tungod aning nahitabo, nga unta ang promise sa Ginoo, ang land, nga i-bless me, naadto na hinon sa lain, tungod sa among sala. Tungod sa among pagkagahing ulo. Gikalimtan na namo ang imong pulong, kalimtan na nimo imong balaod. Karon,
o Diyos sa langit. Ngayon sila. Because all of this, we make a firm covenant. Pakigsaad. In writing. Isulat nila. On the sealed document. Kasilyo. Are the names of our princes, our Levites, and our priests. So, kining detalye sa ilang covenant, mao ni atong tun-an sa chapter 10. Mao ni sulod. Ang chapter 10, mahitungod sa covenant nga ilang gisulat. Resolution nila sa Ginoo. Lord, covenant, di na gyud ko magkuan. New Year's resolution. Di na gyud ko, Lord. Di na gyud ko kalimtan mo. Naa dito sa chapter 10 ang sulat nila. Covenant nila pakigsaad sa Dios. Sa kini nga time, ang panahon ni Nehemiah, under gyapon ang mga Israelites sa rule sa Persian Empire. Mo na ningon sila, we are slaves. We are in distress. Wala kanang distress nga ipasabot niya kalisod, di na kalisod tungod sa injustice, tungod kay gitagaan sila religious freedom. Pwede sila, di ba, ipatukod sila balik, ipa-worship sila, pati sa temple, offer sila. Pero nga nung nagayong sila great distress. Kaya nga naman, dili na design sa Ginoo nga mahimo silang under sa usa ka hari nga dili Israelites, foreigner. Under gyapon sila ni sa Persian Empire. Ang nagbalik-balik nga nahitabo sa mga Israelites is kanang pagkaulipon nila sa laing nasod, di ba? Ang first, di ba, sa Egypt na ulipon sila, girescue sila sa Dios. Second, tungod sa ilang sala, na-slave sila sa Babylon, ang Judah. Gipagawa sa po sila sa Ginoo. Third, gipagawa sila sa Dios, gikas pagkaulipon sa Babylon. Karon mao ni nga time kang Nehemiah, naulipon sila sa Persian Empire. Ikaapat, ang Persian Empire nag-rule sa ila hangtod sa Malakay. Kining Nehemiah, last nga history book sa Bible, sa Old Testament. Hangtod sa Malakay. Even hangtod sa gitawag og silent years. 400 silent years. Part sa 400 silent years, nag-rule ang Persian Empire under ang mga Israelites. Na ikaapat, napildi ang Persian Empire sa Greek Empire. Ngan ang nag-lead si Alexander the Great. Na-under na po sila sa Greek Empire. Pagkamatay ni Alexander the Great na inipuling nga hari, gibawalan na sila sa ilang freedom nila. Religious freedom. Lain ang ibang tudlo. Then, ika-lima, napildi na po ang Greek Empire. Ang isa ni Puli, Roman Empire. Ang mga pag-abot sa New Testament, kasi hari dito, Caesar, Herod. Kabalo mo kasi kaliwat sa Herod? Kaliwat ni Esau. Jacob. Kaliwat ni Jesus, Jacob. Kaliwat ni Esau, kalaban ni Jacob. Edomites. Hangtod sa New Testament, kaaway gyapon. Di ba si Jesus, kaliwat ni Jacob. Si Esau, si King Herod, kaliwat ni Esau. Perminti, away. Ulipon sila. Na-oppress sila. So, kini nga silent years, 400 silent years, pero kanang 400 silent years, prepare sa Ginoong kasing-kasing sa mga Israelites. Nga naman, kana nga time, na-conquered sila, na-oppress sila, polluted, wala na sila ipaglaom, ang ilang pagtuon, nababa yung maayo, wala na sila yung pangitang lain, ang ipangita nila. They were convinced that now, the only thing that could save them and their faith was the appearance of the Messiah. So, kining story sa Old Testament, tanang story sa Old Testament, nakapoint ni Christ. Christ's first coming saved His people from the greatest problem. Pagkaulipo nila, dili sa laing nasod, kundi pagkaulipo nila sa sala. Maunang sige sila balik-balik ang maulipon, kung sa hinungdan, sala. Dili ang laing nasod tungod sa power sa laing nasod, kundi tungod sa ilang sala. Matthew 1:21, you shall bear a son, you shall call his name Jesus. Kay luwason niya ang iyang mga katawan sa asa. Sa pagkaulipon sa Roma, sala. Pero kabalo mo, nga pag-abot sa 1,000 years nga pag-reign ni Christ kitawag millennial kingdom, diha na ma-fulfill ang promise nga gisaad sa Dios nga dunay hari nga maghari og iyang gingharian sa Isaiah
nga wala na mabuntog ang iyang gingharian. Kani ato sa Old Testament nay maghari, mapilde, hari, maulipon, pilde, pero moabot ang hari ng iyang gingharian di na gyud mapilde ang paghari ni Jesus Christ sa 1,000 years. Mao na ang paghugyaw. Ug kabalo ba mo unsa ang ibuhaton diha? Pati mga Jew o mga Gentiles, dunay feast nga i-celebrate nato nga isa. Tanan, Feast of Booths. Gi-celebrate nila karon. Wa mo matingala nga sa kadaghang feast nganong kini magisulti diri? Feast of Booths. It's about God's grace. Nga ang tanang nadawat sa mga Israelites sa land of promise. Tanang blessing ang dawat tungod sa grasya sa Dios. Kita pod, ang tanang nadawat nato nga panalangin, spiritual blessings, kaluwasan, kapasiluan sa itong mga sala, tungod sa grasya sa Dios. Mao na inigreign ni Christ diri sa kalibutan 1,000 years. Ang mga Hudiyo ug mga Gentiles, kitang tanan maghiusa. Same ang celebration nato, kitang tanan gitag nakadawat sa grasya sa Dios. Walay kalahian. Ang mga Hudiyo ug mga Hintil kita pareho ta nakadawat sa grasya sa Dios. Mga tao nga gahig-ulo, mga tao nga dili gid motuman sa pulong sa Dios, apan tungod sa grasya sa Dios nadawat nato ang kaluwasan na dili angayan nato. Now, our highest motivation, pamina mo. Our highest motivation, ang pinakataas atong motivation nga mo-obey ta sa Dios is tungod sa iyang redeeming grace and mercy. Tungod sa iyang grasya. We obey God because nadawat na nato ang grasya sa Dios. Grace comes first, then obedience. Wala ta mo obey sa Ginoo or makadawat ta sa iyang grasya, kundi bali. Ni obey ta sa Ginoo kay nadawat na nato ang iyang makaluwas nga grasya. Tama ba? Mao ba na ang motivation nimo? Di ba maupo ni gibuhat sa Dios sa mga Israelites? Paminaw mo. Di ba mingon sila nga mga sa Old Testament ang kaluwasan sa Old Testament pinagi sa balaod dili. Grasya gihapon. Nga naman. Kung kanus ang pangutan, kanus gihatag ang law. Sa Exodus 20. Naon sa may story sa Exodus chapter 1 to chapter 19. Ang pagpagawa sa Diyos nila, unsa may meaning niya sa ida? God's redeeming grace. Gihatag sa Dios ang balaod after sila gigawa sa Dios sa pagkaulipon. Maubod kita. Gitagaan ta sa Dios sa mga sugo na maubay sa Dios. Ephesians, tanawad sa Ephesians, Book of Ephesians, chapter 1 hanggang chapter 2. Doctrine about grace, then commands. Ang next na part. Noon, nga naman si Pablo. Kaya mao ang design, mao ang gibuhat sa Dios. Grasya, tuman. Romans, chapter 1 to chapter 11, doctrine of grace. Mercy sa Ginoo. Naluwas ta, pinagi. Yung mataron ito pinagi sa grasya sa Dios. Pag-abot sa chapter 12, application. Pagtuman sa iyong mga sugo. Pag kinabuhi, nga balaan, nataron, bangang sa Dios. Nga nung man gibali? Dili na mo gibuhat sa Dios. Kinahanglan una ta grasya, ay ta magka-obey sa Dios. So kung na out of track na ta sa atong Kristohanong kinabuhi, mga igsoon, ang atong buhaton, hinumduman na to ang grasya sa Dios, saving grace sa Ginoo. Aron mapukaw ta og mabalik ang atong pagkinabuhi nga masinulundon at tinumano sa kabubuton sa Dios nga iyang gipadayag sa iyang pulong, amo ang Biblia. Ug mao ni nahitabo sa mga Israelites panahon ni Nehemiah. Naipilipon sila sa laing nasod tungod sa ilang sala. Nalimot sila sa Dios. Wala na nila gituman ang balaod sa Dios. Pansidang gibasa ang pulong sa Dios sa ilaha. Na-expose ang ilang sala ug napahinumduman sila sa grasya sa Dios. Tungod niya na ginulso sila. Ug naghimo sila covenant. Pakigsaan na kinabuhi na sila nga uyon sa kabubuton sa Dios. Mao ni sulod sa chapter 10 next Sunday. I hope makita ta sunod Domingo. Mao na itong sunod next Sunday.